Hello guys! Welcome to another episode of Samedidu! Dito po sa ating channel ay ipapakilala sa inyo ang iba't ibang klaseng halaman at kung paano po sila aalagaan. So if you like this video, please do subscribe and hit the notification bell para po kayo ay ma-inform sa atin pong mga updates at tayo po ay palitan ng kuro-kuro tungkol sa pag-aalaga ng halaman. And today, meron na naman po tayong featured plant of the day. And our featured plant for the day is of course, ito pong tinatawag na golden pothos, no? O kilala rin po siya bilang Indian money tree. Yes. So, para po sa mga sa mga kaibigan nating mga Indians, no? Yung galing sa bansang India ay swerte po itong halamang ito para sa kanila. Ito po ay tinatawag nilang money tree sapagkat yan daw po ay nakakapagpaakit, no, ng pera. So sa tahanan po ng mga Indians, no, mga kaibigan nating Indians, marami po silang ganito, no? And ito naman po, matagal na rin po ito sa Pilipinas. Marami naman din pong bahay na may ganyan. And nakikita rin po natin yan sa mga malls, sa office, ayan po. Madali lang din po kasi ito alagaan. Yes, kaya isa rin po yan sa ating mga favorite house plants. Yes. Isa pa po palang tawag dito ay ang devil's ivy. Yes. Ito po kasing halaman natin ay maliit pa, no? Pero pag ito po ay lumaki, ang mangyayari po dyan is magte-trail po yan. Hahaba po ng hahaba yan. Vine po kasi yan no? So sa nature po, so hahaba ng haba, gagapang po yan. So sa ibang mga tahanan, ganun din po yan. Papalaylayin po nila yan. It's either papalaylay or pagagapangin po sa pader. Or sometimes maglalagay sila ng stick, tapos pagagapangin po. Tinatawag po siyang devil's ivy kasi po in nature very invasive po ang halamang ito. And actually madali lang po siyang alagaan kasi kaya niyo pong mag-adapt sa kahit na ano pong environment. Sa soil requirement nga po, kahit ano pong lupa, caring niya po. Pero syempre, dahil houseplant po siya, gusto ho natin siyang lumaki, gusto ho natin siyang gumanda. So yung magandang klaseng lupa ang ating gagamitin. So madali lang din naman, regular potting mix, no, yung nabibili po sa mga garden center, yung mga bilihan ng halaman, o kahit po sa Ace Hardware po, meron din po silang mga lupa doon, no? So pwedeng loam soil, pwedeng regular potting mix. So haluan nyo na lang po ng ng mga organic na pataba tulad po ng vermicast, no? Vermicast, para dun sa mga hindi nakakaalam, ano po yun? Dumi po yun ng earthworm, no? So meron po talagang mga tao na nag-aalaga po sila ng earthworm, tapos pinakakain po nila ng mga tira-tira po sa kusina. Tapos yung magiging dumi po ng earthworm, ayun po ay nagiging fertilizer para sa halaman. Yes, organic fertilizer po yun. So mainam po yun talaga sa kahit na anong klaseng halaman, hindi lang po sa ornamental plants. Very beneficial din po sila, lalo na po sa mga gulay, no? Yung mga nagtatanim ng gulay, ganyan. Yes. So ang soil mix po dyan, so ideal po sana is yung regular potting mix, tapos lagyan niyo ng konting organic fertilizer, ganyan. Pero actually, any type of soil pwede siya. Kahit sandy soil, cactus mix, okay po siya, lalaki po siya, no? And then, ito pong leaves niya, isa po yun sa mga concerns po ng mga nag-aalaga po ng pothos is kung paano daw po palalakihin itong mga leaves yan. So, lalaki po yung leaves na yan. Siyempre, naturally, tulad nito, bagong tubo yan. Yung mga kakatubo pa lang, siyempre, maliit yan. But over time, lalaki po sila. Itong akin, hindi pa ito masyadong malaki. Ilang lang ba ito? Ilang pulgada lang ito, no? Pero yung sa iba po, nakikita ko po, ang laki-laki po Sinlaki po ng palad, no? Yung isang dahon. So, paano ma-achieve yun is, bigyan niyo sila ng liquid fertilizer, spray niyo po sila. Pero ako po kasi wala po akong mahanap na liquid fertilizer. So ang ginagawa ko na lang po is
bukod po dun sa organic fertilizer na meron dun sa lupa, so once a month, ganyan, nilalagyan ko po sila ng chemical fertilizer. So yung balanced fertilizer na 14, 14, 14. So yun lang din naman kasi yung fertilizer na meron ako. And in fairness, mukha namang hiyang sila doon, no? So kapag tayo po ay nagpa-fertilizer, ang napapansin po natin is napapabilis po, no, yung panganganak nila. So ibig sabihin napapabilis yung kanilang growing, no, yung paglaki nila. And at the same time, over time, ayan, napansin ko lumaki yung mga dahon. Kasi dati maliliit lang yan, ganyan-ganyan lang sila. Ito lang siya, oh. Yung mga ganitong size lang talaga siya. Ito, ganyan, oh. Ayan, maliit lang. Pero ayun, lumaki sila. Ayan. No? Kaya mapapansin mo rin parang bakit parang biglang yumabong, bakit dumami yung laman na kahit hindi naman sila nadadagdagan. And the reason is because lumalaki po yung mga dahon. And nakakatuwa po siya, no? At ang isa pa po sa selling point ng plant na ito kung bakit siya ay gustong-gusto ng mga nag-aalaga is kasi meron siyang variegations. Ayan po. Yan, yung ano, kasi 'di ba usually ang dahon ay green, no? Pero tignan mo siya, meron po siyang mga yellow, white na ganyan. Oh. Yan yung tinatawag ng variegation. So, di ba, pagka dinisplay mo po siya sa inyong garden or kung saan nyo man, oh, katabi niyo yung ibang plants, nakakapagbigay siya ng kakaibang highlight. Yes, di ba? So, maganda rin kasi sa paghahalaman is pag pinagtabi-tabi mo yung halaman mo, eh, yung iba-iba yung kulay nila. Although may mga tao na gusto nila talaga green, puro green, no? Like me, gusto ko talaga green. Puro green, ganyan. Mas hindi ako masyado sa flowers eh. Mas ano ako sa green, gusto ko talaga green. Pero ganun pa man, gusto ko po, meron pong pagkakaiba. No, yung kulay ng green. Kumbaga, may variation sa shades. So, merong lighter green, merong darker green. And itong mga ganito na merong variegation, o di ba? Very welcome talaga sa amin yan. Talagang nakakatuwa siya. So sa ngayon maliit pa lang po siya. So pag lumaki na po siya, so ayan, sana maging maganda talaga. Tapos ipapatrail talaga namin yan. And ito rin pong halamang ito, madali lang din po siyang paramihin. Bukod sa mabilis po siyang lumaki, lalo na pag growing season. Sa ngayon kasi kaka-March pa lang eh. So December, January, February, pansin ko hindi siya lumaki, no? Kasi nag-enter siya dun sa dormant period. Kasi ang mga halaman po natin kapag medyo malamig yung panahon at saka yung mga season po na mas maiksi ang daylight, no, ang daytime, no? So usually mga from November ba yun hanggang February or March, ganyan, di ba? May season po na late ang sunrise, tas maaga ang sunset, o tas kunti lang po yung period na may araw. Yung mga period na yun, medyo hindi po yung growing season. Mabagal pong lumaki yung halaman sa mga ganong panahon. So pagka ganun ho, medyo magka-cutback ho tayo sa pagdidilig, cutback din po sa pagbibigay ng pagkain. Kung hindi po, ma-overdose po sila. And then pagka pumasok na ho ang tag-init, ganyan, at saka pagka humahaba na rin po yung length of day, no, ng day, so pwede na po nating dagdagan yung pagdidilig at saka yung pag-feed ng fertilizer. Ayan po. And then, ito pong, ang potos po, no, marami po siyang variety, no. So, ito pong variety na meron tayo ay ang tinatawag na Golden Potos. P-O-T-H-O-S. Yan. Golden po siya kasi po ang variegation po niya ay yellow. Ayan. Pasensya na eh. Ito po kasi isang ito at yan tulad nito po. Ano po yan eh. Nabulok po yan. So, ginupit ko lang po siya. So, isa rin pong maganda sa ganito halaman is kapag medyo may ganyan, aksidente, ganyan na naputol siya, ganyan. Tapos nabulok. Gupitin nyo lang ho. And it will look fine, no? Ito po, ang variegation nga niya po kasi ay manilaw-nilaw. So, siya po ay tinawag na Golden Potos. Meron pong siyang isang variety na kamuka, yung tinatawag na Marble Photos. Yung Marble Photos naman po, kulay puti, talagang white na white po yung variegation niya. So yung Marble Photos po, mas mabagal po siyang lumaki, no?
mas mabagal po yung speed ng growth niya compared to the golden pothos. Yes. And isa rin hong maganda sa ganitong halaman is madali ho siyang i-propagate, madali siyang paramihin. So pagka humaba na po yan, syempre pag mahaba naman din yung halaman, ito maliit pa lang kasi so mahirap din ipaliwanag sa inyo. Pag humaba na po siya, hanggang saan nyo po siya pahahabain, di ba? So pwede nyo po siyang pagapangin sa pader, o kung may stick kayo, o kung pwede na rin naman siyang hayaan na mag-trail na lang, maganda rin po yung ganun. Pero hanggang saan? 'Di ba? Kasi lahat naman ng sobra, 'di ba? Pangit din. So, pag mahaba na ho siya, tapos hindi na ho kayo masaya sa look niya, pwede niyo ho siyang gupitin. So, gupitin niyo po yung yung trail na yon. O, tapos isaksak niyo uli sa lupa. Yan. Siguro kailangan gumawa ako ng isang video about sa pagpapropagate ng photos. Pero siguro sa susunod na lang po, no? Sa ngayon mahirap po mag-sample. And ito pong halaman ko to, itong photos ko, galing din po yan sa propagation. So, kinuha ko lang po yan sa isang mall, no, sa Fisher Mall. So, marami po silang photos doon. So, actually sa mga Robinsons Malls, nakakakita din po ako. So, kung gusto niyo, kumuha kayo doon. Ano lang, konti lang naman yung kailangan niyo. So, ang kinuha ko lang naman doon is isang string. So, marami kasi yun, isang string. O, tapos pagdating sa bahay, ginupit-gupit ko po siya. No, kasi pwede mo siyang gupitin sa bawat nodes. Tapos, ayun, isasaksak niyo po. Ako sa tubig ko muna po siya nilagay. Sa tubig ko po siya pinaugat. And then, nung mahaba-haba na yung ugat, siguro mga after a month, ayan, sinaksak ko po na sila sa lupa. So, ito din po, mas maganda rin po siya kung several plant, no, several plant lagay mo sa isang lupa, sa isang pasok, para maging mayabong siya. Kasi katulad nito, ayan, medyo parang butas dito, tapos dito sila nagsasama-sama. Sa ano kasi yan, sa araw. So kung nasaan ang araw, doon po sila pumupunta. So it is also wise idea na ikot-ikutin niyo po yung plant niyo, no? Para, for example, ngayon, dito siya nagka-clamp kasi last time baliktad po yan, nakaganyan po siya. Although hindi siya dito nakalagay dun sa isang pwesto dun sa labas. So nakaganon po siya. So andito yung araw. So lahat po sila pumunta dyan. So sa susunod na linggo, pwede mo naman per quarter. Pero ako hindi. Binabaliktad ko na ho siyang ganyan talaga. Para dito naman sila pumunta. Para mag-balance out po siya. Para hindi ho ganyan na parang may butas na ganyan, di ba? So yun ho yung isa sa mga techniques kung paano ho magiging maayos yung itsura ng inyong halaman. And then, ito po, meron po siya mga babies. Pero ayun po, ayaw pa rin mag-uncurl. So, sana mag-uncurl na soon. Kasi hindi yata naaarawan. Ito din, Ayan, nakita niyo po yan, Actually, 4 silang nakita ko. No? Ayan, 4 sila. And, ayun, magma-march na po. So, expecting na mas marami pong sprouts, no, ang mangyayari. So excited, no? Excited at sana naging bumongga talaga sila, no? Humaba, mag-trail, ganyan, at nang makapag-gupit-gupit pa po tayo ng cuttings. Yes! So sana you enjoy this video. Ayan, ito po ang aking hindi pala marble, golden photos, no? So, kung meron po kayong comments, kung meron po kayong ideas, may mga tanong, mga suggestions, ganyan, mag-comment lang po kayo sa ating comment section, no? Gawin po natin masigla at masigasig ang ating pagtatalakayan. Yes! So, hanggang sa muli, no? So, dito na siguro natin tatapusin itong ating video. So, sana nagustuhan nyo. So, pag nagustuhan niyo, pindutin niyo po yung like, and then sana mag-subscribe kayo sa aming channel, and also please do hit the notification button para kayo ay maging update sa aming mga bagong ganap, no, dito sa ating paghahalaman. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli. Thank you!